By ang radyo, DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Good afternoon, good morning, and good day to all of you. Oras na naman po na magkakasama tayo ngayong Miyerkules ng hapon para sa panibagong linggo. At syempre po, para sa mga interesting na usapin on all things about nutrition. Kaya simulan na natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon. Walang iba, syempre, kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host para sa episode na to, Miss Jomay Tonggol po mula sa National Nutrition Council. At napapakinggan pa rin tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, syempre, saan man kayo naroroon, no? Sigurado lagi kayong updated sa latest happening tungkol po sa usaping nutrisyon. Kaya, handa na ba kayo para sa topics natin ngayong Miyerkules ng hapon? Mamaya po makakasama natin ang Regional Nutrition Program Coordinator mula po sa NNC National Capital Region para maipaliwanag po niya sa atin ano nga ba ang nutrition coordination. Ano ang importansya nito at paano nga ba ito nangyayari sa local level. Maririnig niyo yan, informative na usapin tungkol po sa layunin at operasyon ninyo. Kaya abangan po yan mamaya sa technical segment. At tututukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa po ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment. At gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat nating isabuhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. Siyempre, hindi po mawawala para naman po sa mga mahihilig na magluto at kumain. May baon pong masarap at masustansyang recipe mamaya si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Kaya ang gagawin nyo lang po, mag-comment lamang po sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program or sa inyong mga Nutri-Eskwela radio stations, FB pages at bibigyan linaw namin ng inyong mga tanong. Kaya stay tuned, siksik po, punong-puno po ang ating episode ngayon at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation radio program. Ano nga ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Sama-sama po nating alamin yan dito sa ating segment na Nutrition Updates. At makakasama natin ngayong hapon si Miss Maria Lourdes A. Vega. Siya po ang Executive Director mula po sa Nutrition Foundation of the Philippines Incorporated upang magbahagi po ng update sa atin tungkol po sa mga programa at serbisyong pangnutrisyon ng kanilang organisasyon. Magandang hapon, Ma'am Didi, at salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Magandang hapon, Miss Jomay. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. At syempre, pag nag-invite kayo, pwede ba kaming humindi? Yes. At maganda rin pagkakataon, di ba? Para mapag-alam din namin na meron itong maliit na organization na to, may ginagawa din for nutrition. Ayan. So, simulan na natin, Ma'am Didi. Ayan po. Sige, So, go. bago muna ang lahat, Ma'am, ipakilala niyo po muna ang inyong organisasyon. Ano nga ba yung Nutrition Foundation of the Philippines? Ano ang inyong vision at mission para sa ating mga kababayan? Ang Nutrition Foundation of the Philippines ay isang non-government organization.
Ito siguro yung isa sa mga pinakamatatanda, nag-64. Kahapon, July 15, 64th anniversary yung NFP. Pero yung story yung ganito, na yung incorporation papers, December 1959, alam ko sabihin nyo, ay, hindi pa kami buhay noon. No, definitely hindi pa kayo buhay noon. Ang yung incorporation papers, December 28, 1959. Pero naging formal ang operations ng July 15, 1960. So yun ang NFT. Tapos kung gusto niyo magkaroon ng physical idea kung ano ba ang NFT, pag kayo ay napapadaan sa E. Rodriguez Senior Avenue, dun sa tapat ng what we know before as QI or Quezon Institute ng ayon Philippine Tuberculosis Society, no? Pero mas kilala yun sa Pure Gold. Katapat kami ng Pure Gold, yun. Basta yung kung galing sa Araneta, sa kanto pa kanan galing. Basta dun sa area yun, nandun ang NFT. Ito yung mababang building. Yan yung NFT. Ang pinaka-vision talaga ng NFT ay maging isang stable, sustainable, at kinikilalang organisasyon, lalo na sa larangan ng community nutrition education and training. Pero syempre yung vision na yon na maging kilalang organisasyon kasi gusto nating makatulong na makamit natin yung nutritional goals ng country. Ang mission ng NFT, makapag-ambag. So sa lahat ng kilos para ma-achieve yung well-nourished Filipinos sa pamamagitan ng community nutrition education and training, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang organization, sa pamamagitan ng research, at sa pamamagitan ng pagmamodel ng mga maaring magagandang paraan ng pagpapagawa ng mga programa. So, yan ang NFT. Okay. So, Ma'am Di, pakishare naman po sa ating sa mga nakikinig sa atin. Kasalukuyan po, ano yung mga maituturing natin? O ba kayong target areas na pinupuntahan or pinaprioritize? And paano po yung daily operations or yung program operations or executions po ninyo? Yung pinaka-major program ng NFP talaga, yung tinatawag namin Community Nutrition Practicum or CNP. Ito yung pamamahala ng learning or sa curriculum tawag dito Public Health Nutrition Practicum, no? Pero mas may intindihan siguro ito na OJT sa Public Health ng mga estudyante ng BS Nutrition Dietetics ng mga schools na nakikipag-partner sa NFP. So yung practicum na yon, requirement yon, 'di ba, sa lahat ng nagkukuha ng course na yon. Bago ka makagraduate, magpa-practicum. Bago ka makagraduate. So, ang sistema nitong CNP, may mga eskwelahan na nakikipag-partner sa amin para i-entrust yung kanilang mga students for us to manage yung kanilang OJT. So, ang nangyayari doon, ang NFP ang nakikipag-coordinate sa local government unit at para saan gaganapin yung practicum. Pero yung practicum ng mga estudyante, may sinusunod siya na syllabus, medyo structured na talagang dapat sa ganitong linggo, ito yung ginagawa mo, dapat nakagawa ka ng ganito kadaming NUT-ED classes, etc., etc. So, ganun yung takbo nun. So, talagang, hindi siya yung programa na tuloy-tuloy sa isang lugar, kundi usually during the deployment lang ng mga estudyante. Mga gano'ng katagal, Ma'am Di, yung practice? Isang buwan. 300 hours kasi yung requirement. Yun ang kanilang kailangan ikumpleto. So, 300 hours. So, usually yun, pag na-translate yun, isang buwan. Isang buwan na nakababad yung mga estudyante sa community. So, first nila, gumagawa sila ng survey. Hindi naman lahat ng buong barangay, no, mamimili ng household. Tapos para malaman, ano ba yung mga prevailing nutrition problems, ano ba yung mga pangangailangan na sa pang-nutrition, ganyan. And then they plan ano yung gagawin nilang project sa community. Pero, meron kaming, yung NFP, may requirements. Dapat magkaroon sila ng, I think, 6 PD classes, meaning nutrition classes for preschool children, tsaka 6 nutrition classes for adults. So, depende na yung topic, depende na sa makikita nila. Then, aside from that, dapat yung mga estudyante, yung mga affiliates, no, or yung mga nag-OJT, dapat gagawa din sila ng isang special project, depende sa nakita nila. So, iba-iba yung ginagawa nila. Halimbawa, meron kami nakitang barangay, ang ginawa niya, nag-establish ng nutrition corner sa isang public elementary school. Gusto nga namin balikan para makita kung nandun pa yun, no? Kadalasan gumagawa sila na parang Nutri-Fair, parang may madaming activities, may mga games,
may mga lecturettes, may mga services na ginagawa niya. At tapos nung isang barangay, recently, ang ginawa niya ay nag-fun run together with the Sangguniang Kabataan. So, iba-iba yung tapos meron pang grupo na once or twice, ang ginawa nila, nagawa sila ng mga visual aids na pwedeng gamitin ng BNS para ipagpatuloy yung nutrition education sa barangay. So, yun ang ginagawa ng mga estudyante. Pero, tumutulong din sila sa barangay. Isa sa mga dapat nilang magawa ay draft barangay nutrition action plan. So, dapat nakikipag-usap sila sa barangay. Kung may plano na ang barangay, parang pwede silang mag-recommend na ito siguro dapat idagdag, tanggalin, ayusin, parang ganon. Kung talagang wala, although wala pa naman kami napuntahan na walang barangay binap. Kung talagang wala, magta-try na maggawa ng process para magkabinap barangay. Ma'am Di, paano nyo ina-identify kung saang practicum site sila? Sila ba yung mga estudyante ba natin ang namimili? Or meron na kayong pati yung prior coordination with the LGU, kayo na rin po? Kasi dati-rate kasi may talagang areas ang NFP. Alaminos, Laguna. So talagang for several years, laging doon nagpupunta yung mga estudyante, practicumers. Tapos, so, nung medyo matagal na, medyo na-saturate na, lumipat ng Kamiling. Tarlac. Kaya lang, kaya lang nung nag-Kamiling 2019, 2020, biglang nag-lockdown. Nako. So, ngayon, ang issue, paano na magpa-practicum kung naka-lockdown? Kaya, ang naging practicum nung 2021, virtual. So lahat ng activities. Paano po nangyari 'yon? Laging naka-online, naka-webinar? Online. So pali yung orientation nila online. Ang ginawa namin, kasi kailangan community nutrition practicum may manual. So trinay namin na approximate yung nakalagay sa manual. So halimbawa, dapat mag-household survey. Siyempre, hindi sila makakapagbahay-bahay, di ba? So ang naging is, you do the household survey in your own household. So, dapat yung household mo makover. So, interview mo yung nanay mo, tatay mo, kung sino man. Then, you choose for other na relative or friend. Pero online lahat, either by phone, or by Zoom, or by Google Meet, whatever. So, ganun yung ginawa nila. Tapos, yung kanilang NUTED, ginawa naming online, naging media card campaign. Yung campaign, let's say, on First 1,000 Days, or series of. Pero merong isang group na nagawa yata ng video. So, since ganun yun, at we thought kung virtual dapat maganda ang internet, Metro Manila yung naging target. So, Metro Manila barangays, municipality. Siyempre, mix ng nangangailangan at saka nagwe-welcome. So, nag-coordinate kami sa NNC-NCR. Tapos yun, na-identify yung mga cities na naging practicum barangays ng practicum areas noong 2021. So, I think Pasig, Malabon, San Juan, Pateros. Marami na din pala. Na wala akong nakalimutan. Tapos, sila yung nag-identify ng barangay. Hindi na kami nakialam doon. So, ganun. Noong 2022 naman, face-to-face na rin tayo nun. Pero ang maganda doon sa virtual, nagkaroon kami ng mga affiliates from Los Baños, yung LSPU, Laguna State Polytechnic University. Nagkaroon din kami ng mga affiliates na galing ng Mindanao, University of Immaculate Conception, University of Southern Mindanao, University of Mindanao. Kasi may estudyante sila, hindi rin sila pwedeng lumabas. So, nakapag-practicum sila. So, yung nakagandahan, parang positive. Kahit na very limited, pero at least I think we tried our best na ma-approximate yung experience. Tapos, 2 batches yun. Tapos nadagdag ang Pananyake doon sa mga naging practicum site. Noong 2022, bumalik kami sa Kamiling kasi pwede ng face-to-face. Kaya lang, meron pa rin ibang schools na ayaw mag-face-to-face. Kaya meron kaming virtual, actually hybrid ang tawag namin. Actually, may isang live-in na mode. So, nasa Kamiling yon, may live-out sa Pateros, meaning araw-araw umuwi yung mga estudyante. Tapos meron din kami hybrid. So, ang kinover nun, Kalamba at ang Semo, Kabakan. Kabakan sa Cotabato. Oh my God. Yes, kasi parang by some luck, serendipity or blessing. We were one of our kasi yung scheme ng NFP,
meron siyang isang supervisor for every 20 students. Every barangay, mga 20 students. So, nagkaroon kami ng isang supervisor na based in Metro Manila, pero Muslim. Tapos, nagkaroon kami ng supervisor na nakabase sa Kabakan. So, at least, meron kami taga-coordinate sa Kabakan habang nandito rin yung isa sa Manila. So, that's how it worked. Tapos, noong 2023, nag-City of Manila kami at saka Rodriguez in, Rizal. Paano namin napili yun? Actually, like, may isip namin, siguro sa, Rizal, yung mix na may need, malapit, kasi din din pa yung mga parents, nag-aalang-alang pa ako kasi kaka-open din lang from the lockdown. Tapos, yung City of Manila, kasi willing naman yung City of Manila to accept us, ganyan. So, yun. Tapos, ngayon, nasa Padre Garcia kami sa Batangas. Paano nangyari yun? Yung isa naming affiliate ng 2023, lumapit sa amin. Taga doon siya? SK siya. SK siya, taga doon siya. SK. Sabi niya, ma'am, dali naman niyo yung CNP sa Padre Garcia. Yun. So, ang maganda doon, ikaw sila yung nag-invite. Tapos SK yung So, ngayon, nakapag-deploy na kami katatapos lang namin ng isang batch, July 11. 2 barangay lang muna yung na-cover nun kasi konti lang yung hanggang mga April, May and June. Meron din kaming natapos na batch sa Siliman naman sa Dumaguete. Kasi lumapit sa amin ang Siliman University. Tapos ang maganda doon, yung isa naming supervisor ng previous batch, graduate ng Siliman. Tapos pumayag siya na kahit na malayo, parang syempre mas comfortable kami na alam na pagdaanan na niya. Tapos magde-deploy kami ng supervisor na medyo remote from us. So alam na niya yung mga gagawin, ganyan. So yun, nag-start yung partnership with Siliman. Sana masaya sila, sana mapagpatuloy. Yan, ganun lang pagpili ng area. Masustain. Masustain talaga. Oo. Tapos meron pa kaming ginawang parang, hindi innovation, o parang a new activity. Dinideploy namin yung mga estudyante sa health center at least ng 4 hours during the whole 300 hours. 4 hours nandun sila. Actually, titingnan lang nila anong ginagawa. Para lang makita nila how the public health system work at the primary care level. Tapos, iba-iba din yung mga naging experience nila. Merong isang, sabi ng doktor, mag-ano nga kayo dyan, mag-bench nutrition education ngayon tungkol sa ganito. Hindi, syempre, yung mga bata, nagulat daw sila, pero sige lang, kaya naman nilang gawin. Minsan naman, pag yung iba, pag may immunization campaign, sumama daw sila, pag-iikot, minister ng vitamin A capsule, ganyan. Tapos, we also made it a requirement for them na pag mag-adults class, isa sa mga topics, nutrition in emergencies. Isa sa mga topics, universal healthcare. And nung una, skeptical ako doon sa universal healthcare. Kaya lang lumalabas, usually ang ginagawa, ang kino-cover ng mga estudyante, ano ba yung mga services available sa health center. And then, doon nga namin nakita na hindi alam ng lahat ng residents na may ganitong service or kagaya nun sa Manila, by appointment pala, pag ganito mag-appointment. So, yun yung mga nagagawa ng practicum. Ma'am, kanina Tapos, may nabanggitin kayo about research na meron din, meron kayong mga kasalukuyang projects on research and paano po kayo nakakakuha ng, ng fund para to do or conduct some research? Actually, ngayon, ang mga researches na ginagawa ng NFP are commissioned ones. So, ibig sabihin, may call for proposal, nag-propose. So, doon nang gagaling yung funds. So, like for example, NNC, when we did sa assessment ng food fortification program, tapos when we did the assessment of rice fortification for the World Food Program, tapos yung parang exploratory study on the food voucher project with the World Food Program. Pero ngayon, we are actually scoping the landscape para maintindihan ano ba yung research need or research gap na para kailangan gawin na hindi nagagawa. And we're looking at ano ba yung needs along the first 1,000 days or is it whatever field in nutrition. Binabalikan namin yung research agenda for us to develop a proposal and to identify potential funding source, local and international. Kasi ang NFP ay isa ding science foundation. And syempre, dapat kung science foundation, you have a portfolio of activities
that live up to being a science foundation. We are working with the International Institute of Rural Reconstruction, survey on urban gardening practices, or actually related to sa promotion of the production and consumption of fruits and vegetables, primarily. So may ginawang survey sa Tagaytay para malaman kung ano yung practices related to vegetable production and consumption. Ma'am Di, as NGO, nabanggit nyo kanina, paano po ang inyong human resource? Being the executive director, meron po ba kayong mga technical personnel? Meron po ba? Kasi yung kanina sabi nyo, may mga affiliates kayo, may mga supervisors. So, paano po saan po nanggagaling yung human resource ng NFP? Okay. Lahat po ba yan ay regular or more on voluntary lang din po ba sila? Ang NFP right now has human permanent staff na 3. Isang administrative assistant tsaka 2 technical staff. Ako kasi parang hindi naman ako full-time, although you work full-time. Pero we have a pool of consultants, usually coming from our members. So, pag kunyari, meron kaming sasubmit na proposal, sine-check namin sino sa members ang interested mag-participate, tapos binubuo namin yung proposal, ganyan. Kagaya sa CNP, kumukuha kami ng nutritionist dietitian kasi kailangan registered nutritionist dietitian yung supervisor. Kumukuha kami ng registered nutritionist dietitian for a short-term contract. So like ito, katatapos lang. 2 supervisors yung na-engage namin for siguro mga 1.5 months. So ganun din sa susunod na batch sa October. Usually ito yung pinakamalaking batch, mga 300 plus students. So mga 11-12 supervisors yan. So yun, nanggagaling yan sa... Gusto maglalabas lang kami ng notice na kailangan ng supervisors. Yung iba nga dati silang affiliate. So, mas maganda yon kasi napagdaanan nila. Ganyan. Right now, we're just a core staff of 4 full-time people, but we have a pool of consultants that we can engage. Plus, we get short-term contract. Meron kaming in-engage na social media person na parang retainer. Pero ginawa na lang namin in-house task yung social media na. Then, our accounting services is outsourced. Also, yung bookkeeping. Pero basically, meron namang staff. Kasi syempre, you need people to make things. Hindi lang naman CNP yung ginagawa namin. So, madami ding ibang engagement. Ma'am Di, future plans ng inyong organisasyon para mas strengthen pa po ang inyong mga programs or projects? Okay. So, syempre, gusto namin i-strengthen talaga yung CNP. Kasi ito talaga yung Community Nutrition Education and Training. And so, gusto lang namin patuloy na i-improve yung processes. Ikalawa, kung sana pwede namin ma-expand, ma-cover yung ibang schools in non-Metro Manila, Luzon schools, Visayas, Mindanao. Kasi naniniwala kami dun sa technology ng practicum in terms of paano mas naiintindihan yung dynamics ng public health. Ikalawa, yung sinabi ko nga kanina, mag-identify ng research na pwede talagang gawin para makadagdag sa kaalaman na makakatulong sa policy and program development. Ikatlo, gusto din namin magbigay ng service sa community. So right now, we are renewing our membership sa Quezon City Nutrition Committee. Nag-reach out na kami sa Barangay Tatalon kung saan nandun ang NFP kasi baka pwedeng makatulong na maggawa ng BNAP nila or maiayo or makapacity build ang mga BNS or magkaroon talaga ng isang program. And in fact, for Nutrition Month, dadalhin namin yung Nutri-Bingo. Ayun pala, Nutri-Bingo, ginagawa din yun sa CNP. Dadalhin namin ang Nutri-Bingo sa Barangay Tatalon. So yung Nutri-Bingo, para siyang bingo, kaya lang imbes na numero yung nasa bingo cards, mga pagkain. Tapos i-describe ano ba ang kamote, bakit siya important. So yun yung basically na parang, so CNP, strengthen CNP, do strengthen research, strengthen din namin ang social media, plus yung patuloy yung networking. Kasi nakikipag-work din naman ng NFP with other NGOs through the Philippine Coalition of Advocates for Nutrition at saka sa SUN CSA. Mag-email lang sila sa admin@nfp.org.ph
Tapos pakilalang sarili, sabihin anong interest, etc. Tapos yun, we will pick it up. Pwede rin namang mag-message sa aming FB, Nutrition Foundation of the Philippines, Inc. Hanapin nyo lang yung Nutrition Foundation of the Philippines. Pwede rin naman kayong mag-message, no? Magpadala ng message sa aming FB Messenger. Pero syempre, pagpunta kayo Messenger, pumunta lang kayo sa FB, follow at saka i-like nyo na rin yung aming page. Tapos i-follow at saka share yung mga post namin. So yun, tapos pwede rin namang tumawag sa telepono. Ang phone number namin, 871-21474. And we will, di naman namin mapapromise na lahat masasagot namin, pero we will always be in touch. Yun lang po. Okay. Any parting message, Ma'am D, para sa ating mga kanutrisyon dito sa One Nutrition, One Nation Radio Program? Okay. Dito sa mga taga-pakinig natin sa nutrition program, patuloy po nating ipalaganap kahalagahan ng wastong nutrisyon. Patuloy tayong magtulong-tulungan sa paggagawa ng iba't ibang programa ayon sa ating Philippine Plan of Action for Nutrition. Kami po sa NFP, we give our hand and we are willing to work. We continue to work with NNC and other organizations para sa pag-achieve ng ating nutrition goals. Kung gusto niyo mag-member ng Nutrition Foundation of the Philippines, kung kayo po isang nutritionist, dietitian o isang allied professional, pwede rin po nyo kaming kontakin. Kagaya dun sa modes na sinabi ko kanina, email, messenger. Yun lang po. Okay. Thank you. With that, thank you so much. Maraming salamat, Miss Didi Vega, sa ibinahagi mo na update tungkol po sa programang Pangnutrisyon ng Nutrition Foundation of the Philippines. All the best po sa inyo, Ma'am Didi. And sa ating thank you din po sa uulitin, Ma'am Didi. Oh, sure. Okay. At sa ating mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalaala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umeere pa rin po sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. At ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay avoid fast food items. Ayan mga kanutrisyon. Kayo po ba ay nahihilig o madalas na kumakain po sa fast food restaurants? Dahil ba ito ay sa mura, convenient at malasa ito? O madalas ba kayong umorder online? O kaya naman po ay pumupunta sa pinakamalapit na fast food restaurant tuwing wala kayong makainan o kaya wala kayong oras magluto? Para po sa inyo ang ating Nutrition Habit for Life segment ngayong hapon. Kaya kung oo ang sagot ninyo sa mga tanong na ito, ito po ang ating maipapayo at tuturing nating mga tips po Una, as much as possible, limitahan po natin ang pagkain ng fast food. Matataas po kasi ito sa asukal, asin o sodium, at taba o fats. Ang ganitong uri po ng mga pagkain na meron sa fast food restaurants po, no? Kung masosobrahan kasi tayo sa mga ganitong uri ng pagkain, ay maaari magdulot ito ng mga sakit na associated po tulad ng obesity, diabetes, heart diseases at cancers. At ito po ay ayaw po nating mangyayari. Ano po? Pangalawa, kung merong ibang option or pwedeng pagbilhan ng pagkain, ito po sana yung piliin natin. Halimbawa po ng ganito. Kung may pagkakataon tayong mamili mula sa karinderya o kaya po sa ating mga karinderya po dyan sa mga barangay, piliin po natin to kaysa po sa fast food restaurant. Madalas po kasi dito sa mga karinderya, less processed yung kanilang mga niluluto at sariwang luto yung mga tinitinda rito. At ang panghuli po, yung pangatlo, kung walang talaga po na ibang choice, piliin natin ng pinaka-fresh or sariwang option sa menu. Tulad po ng gulay at lean meats. Para sa drinks, tubig po lagi ang ating piliin or water. The less processed,
the better. Yun po. Kaya mga kanutrisyon, hindi naman masamang kumain sa fast food. Hindi po natin sinasabi yun, ano? Basta huwag nating araw-arawin. Wala naman po talaga masamang pagkain kung balance ito, may moderation, at may variety. The best pa rin ng home-cooked meals dahil sure tayo na malinis, fresh, ang mga ingredient at pati na rin yung nagluluto, syempre kilala natin, ano. Kaya mga kanutrisyon, kasama nyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. At yan po ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan makikibahagi tayo sa malaman na diskurso tungkol po sa nutrition coordination. Isa po ito kasi sa mga pangunahing gampanin ng National Nutrition Council. Ano nga ba ito, nutrition coordination? Sino ang gumagawa nito at paano nila ito ginagawa? Kaya wag na po na natin patagalin pa mga kanutrisyon. Very informative ang episode ngayong hapon. At upang sagutin ang mga katanungan natin tungkol sa ating topic, makakasama natin ngayong hapon si Miss Milagros Elisa V. Federizo. Siya po ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Regional Office sa National Capital Region. Ayan. Magandang hapon, NPC Mila, at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon, Miss Jomay, at salamat sa inyong imbitasyon na maging bahagi ng inyong programa ngayong hapon. Ayan, so umpisahan na po natin, Ma'am Miles. Ma'am Miles po kasi ang aming tawag kay Ma'am Mila. So, ang National Nutrition Council po, alam po natin na tayo po, or ang NSC, ang highest policy making and coordinating body on nutrition. Paki-explain niyo po sa amin, Ma'am Mila, ano po yung ibig sabihin ng coordinating dito sa mandate na ito ng NNC? Ang ibig sabihin ng coordination ay ang pag-harmonize ng iba't ibang programs and projects upang mahusay na maisagawa ang mga ito. Ito ay ang pag-uugnay-ugnay ng iba't ibang program, projects and activities upang maiwasan ng duplication and overlapping of programs and projects, and of course, para ma-maximize ang resources for nutrition. Sa pamamagitan ng coordination, ang mga iba't ibang ahensya at sektor ay nakakapagsagawa o nakakapag-implement ng kanilang mga programa in an organized way. Through coordination, nagkakaroon ng integration, synchronization of efforts, and unity of action. Ayan. So medyo nabanggit nyo na, ma'am, yung mga parang importansya, no? Bakit mahalaga na naisa sa katuparan ng NNC yung coordinating task nito. Bukod po dun sa nabanggit yung integration, tsaka kanina parang convergence po ba yun? Or yung harmonization or synchronization. May iba pa po bang dahilan bakit mahalaga yun na ma-coordinate ang NNC yung various programs at mga projects po nito? Kasi Ma'am Jomay, ang pagtugon sa problema ng malnutrition sa bansa ay nangangailangan talaga ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor, dahil wala namang nag-iisang sektor o ahensya ang kayang solusyonan ang problema ng malnutrisyon. Kaya napakahalaga ang coordinating function ng National Nutrition Council, dahil sa pamamagitan ng coordination, kagaya ng nasabi ko kanina, ang mga iba't ibang ahensya at sektor ay nakakapagsagawa ng kanilang mga programs or projects in an organized way towards the achievement of a common goal. Kung baga, parang sa isang orchestra, maraming mga instrumento na nagproduce ng sound, ng music, pero kailangan may taga-kumpas. Merong nagbibigay ng direksyon. So yun doon ko maiahalin tulad yung function ng NNC. Kasi maraming nangyayari on the ground, di ba Miss Jomay? Maraming mga nutrition programs and projects, may kanya-kanya ginagawa, iba't ibang ahensya. Pero dapat may isang ahensya gaya ng NNC na
nagbibigay ng guidance, nagbibigay ng kumpas para maging magkaroon ng harmony. Kumbaga na-harmonize yung efforts na ginagawa ng iba't ibang sektor para malunasan ang problema natin sa malnutrition. Tsaka Ma'am Mila, kanina nabanggit ninyo at nag-agree ako dito na para maiwasan yung duplication. Diba, Ma'am Mila? Ang hirap kasi na sa iisang area tapos pare-pareho yung ginagawang nutrition projects. Sabi mo nga rin kanina, para ma-maximize din, diba, yung resources na meron yung iba't ibang ahensya para nga towards the common goal of improving yung nutrition situation dun sa nabanggit or dun sa isang LGU or dun sa isang area. So maganda yung inyong paliwanag po, no? At maganda rin na naihalin tulad ninyo sa isang simpleng orchestra na maraming instrumento pero dapat may iisang konduktor, no? Na talagang magbibigay ng harmony. Hindi masakit sa tenga na pakinggan ng isang orchestra kung talagang magaling yung maayos yung pagkaka-orchestrate or yung pagka-conduct ng music. Ayan. At bilang kayo po, Ma'am Mila, na nasa regional office dito po sa National Capital Region, alam ko po kayo po ay may 16 cities, tama po ba? At isang munisipyo na nasasakupan. Tama, Miss Jomay. Bali, a total of 17 local government units. 17 local government units. Ma'am Miles, paki-explain nyo naman po sa amin, bilang kayo po ang nasa regional office ng NNC, ano po yung inyong mga specific task na ginagawa sa coordination sa mga sumusunod na, ito, bibigyan ko kayo ng cycle ng nutrition program management. Halimbawa po sa planning, ano po yung inyong ginagawang coordination pag sa usaping planning? Sa pagpaplano, simulan ko dun sa regional level, ang ginagawa namin dyan, ng aming opisina, we coordinate with the different member agencies of our Regional Nutrition Committee. So, interagency rin ang composition niyan at ang aming chairperson niyan ay ang Regional Director ng DOH Metro Manila Center for Health Development. So, dahil interagency ang Regional Nutrition Committee, kailangan i-coordinate ng aming regional office yung pagsasagawa ng Regional Plan of Action for Nutrition. So marami kaming miyembro, iba't ibang ahensya, government agencies, saka non-governmental organizations. Kami ay siyang, nagsasagawa kami ng planning workshop, making sure na lahat ng aming mga member agencies ay nai-integrate ang nutrition sa kanilang policies, sa kanilang kanya-kanyang mga programa kasi lahat naman ng mga agencies may kanya-kanyang mandato. So, iyon na isang role ng aming opisina, kailangan we coordinate the formulation and the implementation of the Regional Plan of Action for Nutrition na naka-angkla or naka-anchor sa ating PPAN or ang Philippine Plan of Action for Nutrition. So, yun yung sa at the regional level. Ngayon, pagdating naman dun sa nabanggit mo nga, Ms. Jomay, na 16 cities and 1 municipality in NCR, kami naman ay nakikipag-coordinate sa mga local government units through their local nutrition committees na interagency din ang composition para sila naman ay makapagplano ng kanilang local nutrition action plan. Nagsasagawa rin kami ng planning workshop para makapacitate natin yung ating mga LGUs para makabuo sila ng kanilang LNAP at nagsasagawa din syempre ang regional office ng mga trainings para makapacitate sila, alam nila kung paano bumuo ng plano at the city, municipal hanggang barangay level. So patuloy yung pagbibigay namin ng technical assistance sa ating mga partner agencies at the regional level at lalong-lalo na sa ating mga LGUs kasi alam mo, Ms. Jomay, ang aksyon nasa baba. Kaya kung gusto talaga natin na mahusay na ma-implement ang Philippine Plan of Action for Nutrition, kailangan ng ating mga local government units bilang key implementers ng PPAN ay talagang ma-empower para maayos nilang maipatupad ang kanilang mga nutrition programs na naaayon sa ating PPAN at nakasunod dun sa direksyon na gustong tahakin ng PPAN, which is to reduce all forms of malnutrition by the year 2028. Tama po yun, Ma'am Mila. So, at the regional level, doon pa lang,
kayo na yung mismong nagko-coordinate kung paano maibubuo yung Regional Plan of Action for Nutrition. Napaka-importante po talaga na umpisa pa lang sa plano, talagang dapat tama na yung mga targets, implementing mechanisms, maisakatuparan at talaga ma-identify kung ano yung parang pinaka-priority natin. And maganda rin po malaman ng ating mga nakikinig na kahit sa local level, andyan pa rin kayo, hindi lang nakikipag-coordinate, kundi nagpo-provide ng technical assistance. Kasi syempre, dapat tama yung sinabi ni Mamila na dapat ginaguide din natin yung mga local government units para hindi naman sila parang lutang, di ba? Paano ba namin gagawin? Paano ba namin sosolve yung malnutrition namin? And maganda rin, Mamila, yung sinabi ninyo na yung nutrition action talaga inasa pinaka-basic unit no ng ating community, which is the barangay. So, kayo rin po ba, Mamila, naiimbitahan sa isang LGU para yung mga barangays naman nila ay ma-assist nyo din kung paano mag-come up ng kanilang barangay nutrition action plan? Yes, oo. Nai-invite kami para magbigay ng training. Pero ngayon kasi, din sa ating bagong PIPAN, ang ginawa kasi namin ay nag-conduct kami talaga ng orientation sa ating Nutrition Action Officer, Local Nutrition Program Coordinator, at saka sa ating mga Barangay Nutrition Action Officer at saka representative ng kanilang Barangay Nutrition Committee. So, kinonvene namin sila at inorient namin kung paano ba binubuo ang Barangay Nutrition Action Plan. Pero nung mga nakalipas na taon, may mga pagkakataon na nai-invite talaga kami ng LGU para mismong maging resource person kapag merong pagpaplano ang kanilang Barangay Nutrition Committees. Pero ngayon, ang mas higit namin kinakapacitate para gawin yun ay ating mga city and municipal nutrition implementers. Para maiugnay talaga ng barangay na, andito ang ating municipal nutrition committee na mag-guide sa atin o ang city nutrition committee na mag-guide sa atin kesa kami na taga-region. So yun ang gusto namin. Ayun, so empowered. Empowerment talaga sa ating mga city and municipal counterparts. So sabi nga nila, if we fail to plan, we plan to fail. So ayaw po natin yan, Mamila, no? Ayaw natin nun sa NNC. Oo. Ma'am Miles, ang susunod kong tanong, yung specific task naman na ginagawa niyo sa coordination when it comes to, siyempre tapos na ng implementation, ng planning. Sa implementation naman, paano yung coordination naman pag implementation phase na po ng nutrition program? Oo. Pag sa implementation phase, katapos ang pagbibigay ng technical assistance. Kasi yun ang role ng National Nutrition Council, di ba? Dito tayo to provide guidance no, sa ating mga lalo-lalo na ng ating mga local government units. Kailangan nila ng technical assistance no para alam nila kung ano ba ang dapat na mga programs and projects na gagawin. Kasi alam mo, Miss Jomai, maraming mga NGOs, maraming mga agencies no gusto talaga nila makapag-contribute no para paano ma-improve ang nutrition situation. Pero kailangan nila ng guidance kasi dapat alam nila kung ano ba yung mga estratehiya, no, mga evidence-based interventions na dapat nilang gawin, no? Kasi sayang ang resources kung puro feeding, akala nila basta nagpakain feeding, pero meron talaga tayong guidelines for dietary supplementation. That's an example why there should be a continuous technical assistance kasi meron tayong mga guidelines na sinusunod. And then importante yung coordination during implementation kasi kailangan yung ating mga regional nutrition networks masustain sila kasi Miss Joms, meron kaming regional nutrition networks ng nutrition action officers, local nutrition program coordinators, and barangay nutrition scholars. So kami ay patuloy na nagsasagawa ng mga meetings no with them upang sa pamamagitan nila no during our meetings with them nakakakuha na rin kami ng information kung ano ba yung status ng implementation ng PIPAN sa kanilang lugar, ano yung mga common na mga challenges na encounter nila at nakakapagbigay kami ng recommendations para matulungan sila na maging efficient and effective yung kanilang implementation and management ng kanilang nutrition programs. And bukod doon, Ms. Jomai, meron din kaming na itatag na Regional Scaling Up Nutrition Movement sa region or yung SAN movement sa region na kung saan meron na kaming
na-organize na regional SAN networks ng academe, business, civil society, and youth. So yung mga sectors na yon, kino-coordinate namin sila sa pamamagitan ng regular na pagkakaroon ng meetings, no, para mailagay din sa, mailagay sa tamang perspektibo, yung kanilang mga ginagawang mga programs and projects ay maiayon natin sa gustong direksyon ng TIPAN. Okay? So, malaking bagay sila kasi through them, mas malawak yung reach ng ating nutrition program hanggang sa baba. And then, ang aming regional office, we make sure na well-coordinated, no, ang TIPAN at the regional and local levels para magkaroon ng integration at sabi ko nga magkaroon ng unity of action para yung mga ginagawang mga programs and projects ng iba't ibang sektor, ng iba't ibang ahensya, na ating mga local government units ay isa yung direksyon na gustong tahakin, which is to improve the nutrition situation and reduce all forms of malnutrition. Hindi lang dito sa NCR, but syempre, malaki kasi ang NCR, Miss Jomay. So naniniwala kami pag ang NCR nakatulong, no, na improve ang nutrition situation dito sa NCR, malaking bagay yon para sa nutrition improvement ng ating buong bansa. So, ang NCR Regional Office ay nagsisilbing tulay, no, para kaming tagapamagitan, no. Nililink namin yung mga agencies or mga organizations na gustong for example, meron silang naiisip na project. Even ang business community, Ms. Jomay, makikipag-usap yan sa amin, nagtatanong ano ba ang magandang gawing kanilang corporate social responsibility or CSR. And then, saan ba namin to dapat dalhin? So, ang aming opisina, nililink namin sila sa LGUs na ayon sa resulta ng OPT ay mataas ang prevalence rate ng stunting, for example. So, nire-recommend namin na doon dalhin yung mga programs and projects. So, I think, Ms. Jomay, that's also part of coordination, yung pag-build ng linkages, yung coordinate namin yung proyekto or program ng isang ahensya doon sa intended recipient ng program, which is, for example, an LGU. So, yun. Coordination can happen in many ways. At I think, yun, Ms. Jomay, dugo at buhay ng National Nutrition Council, hindi ba? Maganda yung nabanggit nyo kanina, Ma'am Miles, about dun sa pagbibigay ng coordination, no, among the various nutrition workers, no, at the LG level. Kasi nakita ko doon, parang reading between the lines, nagkakaroon din ng mentoring sa kanila from your end, na may mentor nyo sila na, kapag ganito ang ating problema sa implementation, baka pwede nyong gawin ito. Diba? Maganda yung ganong mechanism, no, para natututo rin tayo sa isa't isa. Hindi kumbaga naiwasan natin yung patalbugan, di ba? Naiwasan natin yung competition, kundi talagang sama-sama. Tsaka kanina nyo pa nga sinasabi na maganda yung pino-point out nyo palagi na naiiwasan, nag-guide sila, na nabibigyan sila ng tamang path, no, daan, no, may tamang daan papunta rito. Oo. Kung marami na dito sa area na to ang nagbibigay tulong, baka pwede nyo namang ilipat dito or ibigay dito. So tama po yun. Opo. Saka Miss Jomay, sorry. Sige ma'am. Saka Miss Jomay, gusto ko rin idagdag na part of the LG mobilization initiatives ng regional office, meron kaming tinatawag na shepherding project, na nutrition shepherding. So parang nagpapastol. Shepherd, sa Bible. So, meron kaming na-identify ng mga LGUs na talagang tinututukan. Tama yung sinabi mo, kailangan kasi mentoring. So, yung shepherding project na yun na sinimula ng Regional Nutrition Committee at inadapt na rin ng NNC as part of its LGU mobilization initiatives, yung mine-mentor namin ng LGUs talaga namang mas frequent, no, yung engagement namin sa kanila, yung mga meetings and field visit namin sa kanila kasi gusto namin na talagang magabayan sila. Parang kumbaga sa isang nagpapastol, gusto namin mabigyan ng tamang direksyon, ma-empower sila, makapacitate sila. So I think that's also part of coordination. Kanina Ma'am Miles, nung nabanggit ninyo yung mga business sector na part ng scaling up nutrition network sa region, kasama na ba doon yung coordination ninyo about dun sa resource generation? Kasi nabanggit nyo kanina,
some of them or most of them nagtatanong sa inyo, may ganito kami, meron kaming corporate social responsibility. Saan namin ito pwedeng dalhin? How can we help? So part din po ba yun ng coordination in resource generation? Yes, part na yun, no? Kasi nakakamobilize tayo ng resources for nutrition. Dahil na ililink natin yung iba't ibang kumbaga ay business community, ililink natin siya sa LGU. And also, Miss Jomai, ang resource generation kasi hindi lang naman siya sa finances. Yeah, diba? So, isa sa magandang aspeto ng coordination ay namomobilize natin yung resources, human resources in particular for nutrition. No? Halimbawa, merong nangangailangan, may isang agency kailangan ng resource person on nutrition kasi meron sila activity at kinikilala nila na syempre dapat in authority yung kanila magiging resource person. So, halimbawa, yung isang opisina na yon, isang agency na yon ay nasa isang LGU. So, kung hindi man kami available para maging RP, inililink namin sila dun sa nutrition office kung saan nandoon sa isang LGU na nandun ang kanilang opisina. So, namomobilize yung resources for nutrition. And I think na-appreciate yun ng ating mga LGUs kasi nare-recognize yung kanilang technical expertise on nutrition and tsaka doon nila malalaman, may nutrition office pala ang ating local government. Yes, Naku, thank you, Ma'am Miles. Ngayon alam na namin kung sino ang kukulitin namin. Pag meron kaming ganitong programa sa ganitong barangay, maganda nga po yun. Tama. So hindi lang, sabi nga ni Ma'am Miles, hindi lang pag sinabi nating resource generation, hindi lang pera, kundi pati human resource. Ma'am Miles, meron din bang coordination pag sinabi naman nating monitoring and evaluation sa nutrition program? Ang coordination sa lahat ng aspeto ng katulad na nabanggit mo ng nutrition program management. So, pagdating naman sa monitoring and evaluation, kasi ang monitoring and evaluation scheme or strategy ng TPAN ay ang monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELP, which is ginagawa natin taon-taon in all LGUs. So, yan, kailangan din siyan i-coordinate kasi ang composition ng Regional Nutrition Evaluation Team ay interagency. So, ibig sabihin, marami ka rin kakausaping mga agency, ika-capacitate mo rin yung mga members ng Regional Nutrition Evaluation Team, and of course, i-coordinate yung mismong conduct of the MELP in all of the 17 LGUs. At hindi yun madali, no? Kasi alam naman natin, ang ating mga LGUs, although sanay na sila ngayon sa MELP. Pero syempre, andun yung kaba nila kasi may ibang mata, ibang mga tao, ibang ahensya ang titingin sa kanilang mga naging accomplishment. So, coordination plays an important role during monitoring and evaluation kasi through coordination, mas malinaw nilang naiintindihan purpose ng MNE, bakit ba ginagawa ang MELP, anong kahalagahan nito, and even yung ating mga members ng Regional Nutrition Evaluation Team, mas na-appreciate nila, ganito pala ang PIPAN kung paano siya na-operationalize the local government unit. So, malaking bagay na ang pagtingin sa nutrisyon kahit pagpaplano, implementation, monitoring and evaluation, talagang multi-sectoral, multidisciplinary, kasi nga ang malnutrition maraming kadahilanan kung bakit meron ito. Wala talaga tayong maraming factors kaya dapat ang solusyon din malawak din, no? So, yun. Importante ang coordination, maunawaan nila ang kahalagahan ng mga ginagawa, ng ating mga LGUs, no? Kasi, Miss Jomai, yung ating Local Nutrition Committee, interagency rin ng composition yan, diba? Parang so, pagdating ng talaga. RNet sa LGU, pagdating sa LGU, ang kausap mo, hindi lang naman si Mayor, hindi lang naman si Now. Ang kausap mo ay iba't ibang, iba't ibang members, galing sa iba't ibang opisina sa lokal na pamahalaan. So, pakikipag-usap pa din yun, coordination pa din yun, and importante talaga. Maganda rin, may mga experience din ba kayo, Ma'am Mila, na during the MELP visits ninyo ay na bibigyan nyo ng tulay na yung isang kasama ninyong RNet
ay diretso na makikipag-coordinate dun sa local government sa kung ano mang issues or topics na meron sila or problema. Kunyari si DILG, Regional DILG, kasama ninyo. Tapos pag nakita nung taga-LGU na, ay may kasama DILG sila, Mamila. Naku, magtatanong nga ako tungkol sa ganito, ganyan-ganyan. So may nabubuong may nabubuo ding coordination among the various line agencies from kumbaga yung horizontal tsaka yung vertical coordination. Oo, na isa sa buhay. Buti na banggit mo yan, yung horizontal and vertical coordination. Taka nangyayari yan no? Binigay mo pong example kanina, no? During the MELP, nagkakaroon na ng ugnayan, no? Yung member ng ARNET, diretso dun sa LGU, o yung LGU, humihingi na ng assistance na directly dun sa member agencies ng ARNET. Yes, nangyayari yan at nakakapag-identify na sila ng point of collaboration. Meron na silang, for example, meron silang gustong activity. Bawa, ang na-experience namin dyan yung bukod dun sa ating mga NGAs na members ng ARNET, meron kasing faith-based organization kami na ka-member ng ARNET. So, hindi lang tayo, ang ARNET natin, hindi lang limited sa government agencies, NGOs, no, even faith-based na organization. Sila, nakapag-identify sila na ng, ito pala, pwede namin bigyan ng assistance. Ganon. Oo. And also, Miss Jomai, yung sinasabi mo na horizontal and vertical coordination, even yung meetings namin with mga NGOs at saka kasi pag nagagawa kami ng NGO forum, andyan ang ating mga NGOs, meron kaming representatives ng mga LGUs. So, na-i-connect na namin agad sila. Kasi nagkagawa kami ng mapping Minamap namin kung nasa na mga NGOs para ma-identify ano yung mga areas na underserved, no? Ano yung mga areas na nagkumpul-kumpul ang NGOs, baka naman, no? Ang kunin nilang area ay hindi pa nila nabibigyan ng serbisyo. Yun, na-ililink na namin sila during that forum So, malaking bagay talaga kapag mayroong pagkakataon, may opportunity na nagkakausap, no, ating mga agencies, ating mga NGOs, and even ating mga LGUs. Saka yung simpleng lang ba, Ma'am Miles, simpleng clarification of the guidelines. I think it's very important na nangyayari din yun, hindi lang siguro kung MELP visits, kundi in any step, anong tawag dito, or steps nga ng nutrition program management, di ba? Basta magtanong lang ng may paggalang at masasagot din naman pihado ng maayos yung kanilang mga queries or clarifications. Mamila, mapupunta ako sa isang specific na tanong. Meron po ba or alin po sa mga programa ng National Nutrition Council na kino-coordinate ninyo talaga sa LGU? Can you give one example? Tapos, paano po ninyo ito sinasagawa? Ano po yung, kumbaga bigyan nyo kami ng picture paano yung proseso na nangyayari para makarating po yung resources. Paano nyo po ini-inform yung LGU? Paano nyo po tinitrain? Yung ganyan. Tapos yung mga kagamitan or equipment na kasama ng program na yon, paano nyo po dinadala sa kanila? At syempre yung mga LGU na nutrition workers at volunteers. So, pakibigyan po kami ng isang magandang example. Ang isang magandang example niya, yung kino-coordinate natin, BNS program. Yung BNS program kasi, di ba, meron naman siyang legal basics. Ito yung Presidential Decree 1569 na nagsasabi na there should be at least one BNS in every barangay. So, inaasahan natin na ating mga local government units ay magiging compliant sa batas na ito at sila ay magkaroon ng barangay nutrition scholars sa kanilang mga barangay. So, ang ginagawa ng NNC bukod sa advocacy, no, upang ating mga LGUs ay mag-comply sa batas na ito, nagkakaroon tayo ng training, no? Bago pa man tayo nagkaroon ng e-learning, no, yung online. Online, no, ng NPM at saka meron din tayong ginagawang training of trainers, Miss Jomai, no? Meron tayong training of trainers ng barangay nutrition scholars, yung basic course for the BNS. So, yun, kinakapacitate natin ang ating mga nutrition workers, mga nutrition action officers, and local nutrition program coordinators, no, na ating LGUs para sila magsagawa ng training sa ating mga barangay nutrition scholars. And kahit nagkaroon ng pandemya, ang NNC, hindi siya tumigil sa
gagawa ng mga trainings kahit online, no? Dati TOT yung ginagawa ng regional office, pero there was a time na kami na mismo nagko-conduct ng training directly sa ating mga BNS, and that was during the pandemic, no? Online. So, yun, after makapagbigay ng capability building activities, mga trainings, ang ating NNC, di ba? Ang NNC ay nagbibigay ng traveling allowance sa ating mga BNS. So, ginagawa naman namin dyan, ino-orient namin ang ating mga local government units na ito ang mga benefits na pwedeng ma-enjoy ng ating BNS. Ito yung pwede nilang ma-avail sa National Nutrition Council. Ano yung procedure para ma-avail ng kanilang BNS, yung binibigay natin, no? Na traveling allowance. So, yun yung isa sa programa na ating pino-coordinate. Plus, of course, Ms. Jomay, bahagi rin ng MELP, no? Yung ating pag-evaluate na ating mga barangay nutrition scholars, yung mga outstanding BNS, para malaman kung sino yung magiging regional outstanding BNS. So, magmula sa capability building activities, yung mentoring sa kanila, pagbibigay ng benepisyo, ano, kahit na maliit na halaga lang, yung traveling allowance, hanggang sa monitoring and evaluation doon, kino-coordinate natin. And then, Ma'am Mila, opo, yes, sisingit lang po ako about dun sa BNS. Nabanggit niyo po kasi about dun sa mentoring and sa mga training. Nagko-conduct din po ba kayo? Kasi alam ko po yung iba dating mga regional office, meron ding mga tinatawag na BNS Regional Congress or Conference. Yes. Or yung bang mga BNS natin ay may isa na ba silang asosasyon para mag-cater dun sa needs ng mga kapwa nila BNS? Thank you, Ms. Jomaya, for mentioning that. Kasi yung ating mga barangay nutrition scholars na dito sa NCR ay organisado. Ilan po ba sila, ma'am? Opo, ilan po sila? Oo, dati nasa around 600, 700 lang. Ngayon nasa 1,000 plus na sila. Kasi, Ms. Jomay, lahat na ng LGU sa NCR ay may BNS na. Oo, doon kami, proud na kami. Kasi dati kasi sa malalaking cities, problema kami. Sa BNS, pero ngayon, lahat na. So, marami na sila. So, organized na sila into a regional federation, regional BNS federation. SEC-registered na sila. Wow, congrats! And, so since I think early, parang mga 2012 or 2014. Aba, matagal na rin pa. Isang dekada na rin pala. Parang, oo. And then, tama yung nabanggit mo, Ms. Jomay, nagko-conduct sila every year ng regional BNS conference. At natutuwa kami sa NNC Regional Office kasi talaga ang nagpapatakbo ng conference na yan, magmula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa nito ay federation. Pero of course, nandito kami as mag-guide. Taga-guide. Pero nakakatuwa sila kasi sila na mismo yung nagpapakilos ng kanilang sariling conference. Ay, that's so nice. Opo. Ma'am Mila, kanina may mga nababanggit na kayong mga acronyms yung NAUS, DCNPC, ito nga yung mga BNS natin, tapos yung ARNET, RNC. Sila po ba yung nai-involve sa LGUs at sa regional level when it comes to coordination work ng NNC? Tapos may nabanggit pa rin kayong BINAW. Ano ba yung BINAW na ito? At parang kayo lang yata ang may BINAW sa NCR. Ano bang ginagawa nila? Yan. So, marami nga tayong acronyms. Diyan yata tayo magaling. Ayan. Yung RNET, yung Regional Nutrition Evaluation Team, ito yung interagency na evaluation team composed of member agencies din na ating Regional Nutrition Committee, RNC naman yon. So, katuwang natin sila sa coordination kasi nga sila rin yung miyembro ng ating Regional Nutrition Committee, saka meron pang isa, Ms. Jo, may Regional Nutrition Management Group. So, iba pa rin yun. Pareho rin ang position nila. So, ang malinaw, si RNC, basta si RNC Planning. May equate natin sa planning tsaka ARPAN. Kanina nabanggit nyo si ARNET, pag merong mga MELP, basta evaluation, ganyan. Si RMG, ano naman ang ginagawa ni RMG? Siya ang Technical Working Group. Technical, paano ba? TECCOM, kumbaga counterpart ng TECCOM at the national level. Siya naman ang technical working group ng Regional Nutrition Committee. So, yung Regional Nutrition Management Group. So,
tama ka, Ms. Chomay. It's good na na-mention mo kasi yung RNet saka RNMG, katuwang namin sila sa coordination sa baba at the regional and sub-regional level. Kasi kung NNC lang, hindi natin kaya ang trabaho, di ba, Ms. Jomay? And it's good na meron tayong network na kagaya niyan kasi sila yung katuwang natin sa coordination. At the local level naman, nabanggit niyo po kanina, yung NAO, ibig sabihin niyan ay Nutrition Action Officer. So, ang Nutrition Action Officer, siya yung dinedesignate ni Mayor para mag-oversee ng implementation, mag-coordinate ng implementation ng nutrition program at the local level. So, sa NCR, meron tayong city, municipal, and barangay nutrition action officers. So, ang nutrition action officers natin, hindi lang city at municipal level, kahit ang ating mga barangay, may BINAW na rin. Okay. Yung ating BINAW naman, malaking tulong din siya at the barangay level kasi busy kasi si punong barangay sa maraming programa na handle niya. So si Binaw ang siyang kumbaga taga-kulit, taga-remind sa punong barangay tungkol sa mga concerns on nutrition. So, nagiging bahagi din siya ng ating coordination mechanism sa baba, kagaya ng Nutrition Action Officer sa city and municipal level. Yung atin namang local nutrition program coordinators, yung tinatawag nating District City Nutrition Program Coordinators. Sa NCR, we refer to them as the parang workhorse na ating mga NAOs. Kasi sila yung naggagawa ng legwork, kasi ang mga NAOs sa NCR is either spouse o wife ng First Lady. Mayor. Opo, mga First Lady or pwede naman na health officer. Okay? O kaya full-time na mga consultants. Pwedeng medical doctor, ginawang consultant on nutrition. Meron din tayong full-time na mga nutritionist dietitians na now. So, yun. Sila yung talagang making sure na gumagalaw, kumikilos ang nutrition committee. But of course, yung legwork, ang talagang gumagawa niyan, yung ating mga local nutrition program coordinators. So, yun ang ating mechanism for coordination at the local level. Wow! Maraming actors pero very specific naman, yung kanilang mga trabaho when it comes to coordination and plus. Hindi lang coordination, kundi plus. Alam po natin yan. Ayan. Ma'am Miles, meron ka bang ma-share sa amin na tingin mo isa sa pinakamalaking challenge na hinarap o kasalukuyang hinaharap niyo pagdating sa nutrition coordination at paano niyo to ina-address or hinaharap? Definitely, ang pinaka-challenge sa coordination ay unang-una kapag meron tayong bagong administrasyon or bagong mayor, yung elected mayor na hindi pa siya gaano ka-oriented sa nutrition program o hindi pa siya ganun ka-supportive sa nutrition program. Challenge yun. Kasi bilang chairperson ng nutrition committee, siya muna yung unang-una dapat natin ma-influence na supportahan ang nutrition program. So, isa yun sa challenges sa coordination. Pangalawa, in terms of yung capacity ng ating regional office to do all the coordinative work, yung kakulangan ng ating staff, sa technical staff at the office, kasi limitado lang yung human resource dito sa regional office. So, yun isa sa limitation para sana kung mas marami ang staff dito sa regional office, mas marami tayong natutulungan ng mga agencies or LGUs kasi mas marami tayong oras, mas maraming tao to provide the technical assistance. So, ano pa bang challenge natin? Pag meron tayong mga na-encounter na hindi pa siya solve. Hindi pa siya talaga nabebentahan. Hindi pa siya open to nutrition. Yes. Hindi pa niya accepted. Yan. Tama ka. So, yun. Mahirap makipag-usap sa mga tao na parang hindi pa nila nare-realize na ang nutrition talaga importante siya for human development. So, kung ang tingin niya ang nutrition ay hindi tangible, kasi syempre, hindi katulad yan ng infrastructure, nakita mo mga buildings na naipatayo. Ang nutrition kasi, ang pinupuhunanan mo ay tao. So,
kapag hindi nakikita ng isang, for example, ng local chief executive, kahalagahan ng nutrisyon sa progress ng kanyang ng kanyang locality, mahirap talaga. Meron din ba kayo na experience, Ma'am Miles, na gusto nyo makipag-courtesy call sa kunyari, mga bagong members ng House of Representatives, di ba? Alam naman natin maraming ganyan sa NCR, yung ating mga representatives, kanya-kanyang distrito. Yung makikipag-coordinate kayo sa kanilang, secretariat or sa office. Gusto nyo makipag-usap, pero parang sadyang ayaw kayong bigyan ng pagkakataon para sila ay makaniig. So, paano nyo po yun sinusolusyonan? Ay, nako, Miss Jomay. Talagang problema yan. Dito kasi sa Metro Manila, iba talaga ang political dynamics. Political dynamics. So, meron nga akong experience meron na kami appointment, nag-iintay na kami sa opisina, and then ng isang local chief executive. So, maasa kami na mamimit namin ang mayor, pero ang lumabas lang sa amin ang kanyang secretary, no? So may ibang priority na pinuntahan si mayor. So yan, na-experience ko yan, pero hindi kayo sumuko. Hindi kami sumuko. Meron ding sa congressman or district representative. Representative, Ang ginagawa namin, naghahanap kami ng padrino. Isa yan sa mga natutunan namin. Okay. Hanap ka ng middleman na influential dun sa tao na gusto mong i-advocate. Kasi gagawa ka ng way para makapenetrate sa target mo, diba? So, ayun. And then, kung sino yung ka-close niya, makikipag-closean din kayo. Yes, so, tamang yun. Diskarte, oo. Di talaga kami sumusuko kahit na nakailang sulat na kami, nakailang appointment na kami. Kung sino-sino ng mga regional director yung aming kinakausap para itulay ang i-link pa ang NNC dun sa isang, for example, local chief executive. Siguro yung persistence, mararamdaman man siguro yan ng local chief executive. Oo, pag naramdaman. Ang kulit-kulit siguro. Ang kulit-kulit naman itong taga mga NCR. Sige na nga, kausapin ko na nga. Basta at the end of the day, we get their nod, we get their approval, kung ano man yung ating hinihingi sa kanila or inilalapit sa kanila, kasi alam naman nila na para din sa bayan, di ba, yung ating ginagawa. Yun. And, Ma'am Miles, sige, may share pa kayo. Sige pa. I-share ko lang, Miss Jomay, na malaking bagay yung ginagawa natin Regional Nutrition Awarding Ceremony na nagbibigay tayo ng awards sa ating mga LGU. And I think nakakatulong yun para yung ating mga LGU ma-inspire at ma-motivate. Kasi yung mga LGU na hindi umaakit sa stage dahil wala silang award, dahil hindi maganda yung performance nila, naiinggit. So, meron na kaming mga ganyan LGU na ang... Gusto ko rin yan. Sasabihin ni Mayor sa kanyang sina. Gusto ko rin yan. Paano tayo magkakaroon ng ganyan? Correct. Yan. Ganyan. So, malaking bagay yung pagbibigay ng recognition. So, hindi lang coordination nyo, kundi advocacy din yun na in a small way, di ba, advocacy din yun. We're selling our noble program, which is nutrition. So, ayan. Ma'am Miles, kulang na ang oras natin. Ang dami ko pang gustong itanong. I'm sure maraming natutunan at naliwanagan, no, na ating mga kanutrisyon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi dun sa ating usapan tungkol sa nutrition coordination. We wish na mahaba pa yung ating 2 hours sana yung ating programa. Pero ito na lang, Ma'am Miles, Mamila, any parting message, no, para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig ngayon, no, kung paano pa sila pwede makipag-ugnayan sa inyong opisina, ang National Nutrition Council, National Capital Region, para po sa, kung meron pong gustong makipag-partner pa sa inyo. Paano ba? May cellphone ba kayo? May Facebook page? Miss Jomay, una sa lahat, nais ko pong paalam sa ating mga kanutrisyon na atin pong tandaan na patuloy po ang paglaban natin sa gutom at malnutrition. Kaya dapat hindi tayo titigil sa coordination. At dahil nga maraming uri ng malnutrition at maraming kadahilan kung bakit meron ito, kailangan talaga ang sama-samang pagkilos upang labanan ito. At kung talagang nais natin na makamit yung buhay na pinapangarap natin na matatag, maginhawa at panatag na
buhay, kailangan po lumaya muna tayo sa problema ng gutom at malnutrisyon at ating suportahan ng PIPA, no? Ito yung ating pambansang plano upang mabawasan ang lahat ng uri ng malnutrition. Kaya kailangan talaga natin ang sama-samang pagkilos at tulungan niyo po ang National Nutrition Council sa ating po makikipaglaban sa malnutrition. At para sa gusto pong makipag-partner sa aming opisina, maaari niyo po kami i-message, no, sa aming pong Facebook page. Bisitahin niyo po ang National Nutrition Council NCR Facebook page. Mag-iwan po kayo doon ng mensahe at kami po ay aming sasagutin. Maaari din po kayong sumulat sa amin through our email address ncr@nc.gov.ph. So aasahan po namin na mas marami pa tayong kikilos para labanan ang gutom at malnutrition. And there you have it. Thank you again. Maraming salamat RNPC Milagros Elisa Federizo mula po sa NNC National Capital Region para po sa pagbabahagi po sa amin ng nutrition coordination na ginagawa po ng ating opisina, ang National Nutrition Council. Makarating naman po, no, sa iba't ibang lugar ng bansa ang nutrisyong sapat para sa lahat. And mga kanutrisyon, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lamang po masustansya, budget-friendly din po ang mga recipe na aming inihahanda sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy, at syempre affordable na recipes ang hanap nyo, sagot po yan ng ating recipe princess Laika Lagonero. Kaya ano pang hinihintay natin? Recipe Princess Laika, ano ba ang baon mong recipe sa amin ngayong hapon? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng dahon ng kamoteng kahoy laing. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig, bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 tasa ng talbos ng kamoteng kahoy na binilad, 1.5 tasa ng kakang gata, 1/2 tasa ng isdang hinimay, 3 kutsara ng bagoong alamang, 1 piraso ng luya na maliit, hiniwa at pinitpit, 1 piraso ng siling haba na hiniwa. Paraan ng pagluluto. Una, pakuluin sa mahinang apoy ang pinaghalong kakang gata, luya, siling haba, isda at alamang hanggang sa maluto ang isda. Pangalawa, ilagay ang talbos ng kamote at hayaang maluto. Pangatlo, pakuluin ng 10 minuto at ihain. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating dahon ng kamoteng kahoy laing. Hango ito sa recipe book ng NNC taong 2013. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 4 na servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess Laika. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment, kaya huwag kayong aalis, mga kanutrisyon. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation.
And we're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami po ba kayong tanong tungkol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng inyong nutrition goals? Naku, huwag na po kayong mag-alala mga konutrisyon. Basta pagdating po sa pagkain, nutrisyon, kalusugan, sagot po namin yan, no? Bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayong hapon. At meron nga po tayo nagpadala ng kanyang tanong. Ito po ay galing kay Aling Kuring. Isa po siyang sari-sari store owner. Ang kanyang tanong po ay, Ma'am, ano po ang ibig sabihin ng expiration at best before date sa packed food products? Ay, magandang tanong po. May pinagkaiba po ba itong dalawa? Kapag po ba lagpas na sa petsang nakalagay, ay delikado na itong ibenta at kainin? Ay, thank you, Ma'am Aling Kuring, no, sa tanong mo yan. Alam ko marami pong gusto makaalam kung ano nga ba ang difference ng expiration at best before. Yan. Maganda rin na napapansin mo, Aling Kuring, yung mga petsa nakalagay dito. Kasi isa to dapat gawin, isa itong gawain na dapat ma-adapt ng mga tao dahil paraan ito para malaman kung talagang safe pa ba yung kanilang mga binibilhe, safe pa ba itong kainin. Para sagutin po yan, ito po, magkaiba po ang expiration at best before date. Kapag sinabi po natin expiration, hindi na ito ligtas na kainin yung mga produktong ito pagkatapos ng petsang nakalagay doon sa kanyang lalagyanan, doon sa kanyang packaging. Pwede kasing may tumubo ng harmful microorganisms na delikadong kung makakain or maiinom natin. On the other hand, kapag sinabi naman po nating best before, ibig sabihin wala na sa best condition ang produkto pagkatapos ng petsang nakalagay. Pero, ligtas pa rin itong kainin at wala namang negatibong epekto kung makain natin or mainom. Yun nga lang, iba na siguro yung texture, lasa, o kulang na yung nutrients at freshness nito. Kaya naman Aling Kuring at syempre yung ating ibang pang mga kanutrisyon, kung expired na yung produkto ay talagang hindi na dapat itong binibenta at binibili. Kung nabili ninyo at tsaka na lang ito na expire ay mas mabuting itapon na lang kaysa makompromiso pa yung ating food safety. Kung best before naman, use your own discretion, ha mga kanutrisyon. So, suriin po natin ang produkto kung wala na itong di ka nais-nais na amoy, lasa o texture. So ayan, sana nasagot namin Aling Kuring ang inyong katanungan. At para naman po sa mga nais pang magtanong, mag-comment lamang po sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page. And again po sa FB page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations. At sisikapin po naming ma-ere, no, yung ating mga isasagot sa inyong mga tanong. Dahil ang tanong nyo, sagot namin yan dito lang sa One Nutrition, One Nation. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumain number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Isang oras na naman ang talakayan tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Ang bilis po talaga ng oras mga kanutrisyon. Thank you again sa inyong pakikinig at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano natin mas mapapangalagaan ang ating kalusugan at syempre ng kalusugan at nutrisyon ng ating pamilya. Muli, nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon, kay Regional Nutrition Program Coordinator Ms. Milagros Elisa V. Federizo mula po sa NNC National Capital Region para po sa ating diskusyon o yung kwentuhan natin tungkol sa nutrition coordination. Pinasasalamatan uli namin si Ms. Didi Vega, ang Executive Director mula po sa Nutrition Foundation of the Philippines,
para sa nutrition updates na ibinahagi niya patungkol sa kanilang organisasyon. And of course, salamat din po kay Recipe Princess Laika Lagonero at sa ating mga masisipag at magagandang production staff, si Miss Sherlyn Postorioso at syempre si Miss Bea Jacinto. Kaya mga kanutrisyon, huwag magpapahuli sa latest news and updates tungkol po sa tamang nutrisyon. I-like nyo na po ang One Nutrition, One Nation Radio Program FB page, pati na rin po ang National Nutrition Council official FB page. At syempre, pinapanawagan din po namin na kung susubaybayan nyo din po kami sa FB page, i-like nyo na din po ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Jomay Tonggol na tuwin na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon and stay safe po. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, tamang nutrisyon. Don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Lucky 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na
ang unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na kulay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na kulay at kakaiba. May tanging lakas ka na kulay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at panaganatin. Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by. Our radio station